Okay. Dahil dyan, sa kahihiyan ni Karim Khan na idinudulot nito sa ICC, napilitan na po sila na pababain na sa pwesto. Malamang hindi po kusa to. Napilitan na yung pababain sa pwesto. Ngayon, ano po epekto niyan? Sa tingin natin, no? Malaki po epekto niyan sa kaso ni Tatay Digong. Hindi naman po automatic. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Usapan natin ngayon, ito po, no? Karim Khan, ang ang prosecutor po ng ICC, na siya pong nagpo-prosecute dito po kay Tatay Digong sa kanyang kaso, no, sa dahig, ay pansamantala pong bumaba ng pwesto dahil sa kinakaharap din itong kaso, no? Pag-uusapan po natin 'yan. Pag-uusapan din po natin ito pong patuloy na paglilinis, paghuhugas kamay ni Toby Chanko na sinagot naman po ng mga congressman, no? Dahil po sa kanilang pagkatalo. Ito po talaga palpak yung kanilang political strategy. Kung hindi pa rin po kayo naniniwala na palpak talaga tong admin na to, ganun po, no? Siyempre, ang dami po. Meron po ako nabasa na nahihiwagaan po ako. Bakit daw po ba ako tuwan-tuwa? Tuwan-tuwa raw po ako sa resulta ng eleksyon. Samantalang nanalo sila Tito Soto, Lacson, iba pa. Ano, bakit po ako natutuwa? Hindi ko po alam kung bakit po hindi ako dapat matuwa, nanalo po tayo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Pag-usapan po natin, mga kapatid. Unahin na natin to si Karim Khan. Totoo ba yung sa title mo, boss? Ano ba yung title ko? Si Karim Khan? Opo, yung ICC prosecutor po, pansamantalang bumaba sa pwesto dahil po sa kanyang kasong kinakaharap, no? Kung titignan po natin, yung buong ICC po, malaki po ang problema sa United States of America, no? Dahil sa patuloy nilang pakikialam, gusto po nilang imbestigahan yung mga Amerikano at ang mga kaalyado, no? Nagalit na po ng tuluyan. Kasi meron po silang warrant of arrest kay Netanyahu, Prime Minister po ng Israel. Yung Israel po, number 1 po yan na kaalyado ng Amerika dyan sa Middle East, no? Nagalit na po ng tuluyan kasi po pati Amerika gustong imbestigahan itong hindi naman po mga miyembro to. Etong Israel, USA, sama na natin ang Pilipinas, hindi naman po mga miyembro to ng nagpakalat na naman ako ng fake news. Alam mo, wala akong panahon sa'yo. Kung sa tingin mo fake news yan, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko pala siya natanggal. Wala po akong panahon na makipag-usap sa inyong mga nagpe-fake news. Ito po, para po sa mga kaliwanagan po ng nagsasabing fake news. Ito po ay balita sa buong mundo ngayon. Ayan, nag-step down pansamantala si Khan, ano na ang pangalan nito? Lagi ko nalilito kasi kay Karim Khan, tsaka kay Amir Khan. Nag-step down po siya. Yan nga po, no? Malaki po problema niya ang ICC na yan kasi mahilig po sila makialam dito po sa mga hindi naman miyembro. Sama na natin yung Pilipinas. Meron pong warrant of arrest si Vladimir Putin, meron pong warrant of arrest ngayon si Prime Minister Netanyahu at iba pa, may isa pa sa ICC, sa kasong crime against humanity, no? War crimes, crimes against humanity. Mahilig kayong makialam, hindi niyo naman kasapi. Hindi nyo naman member. Wala naman kayong jurisdiction. Okay? Ang pagkakaiba lang po ng Pilipinas at saka ng Israel at ng Russia, hindi po pinapansin ng Israel at ng Russia yung mga warrant of arrest na to. Bakit? Kasi hindi naman sila miyembro ng ICC. Alam nila lahat na ito ay pautot lang ng ICC. Wala po kasing pondo ang ICC. No? Kinakailangan po nila na maipakita yung mga galit po, mga bansa pong galit sa Israel at bansang galit sa Russia, kinakailangan po nila ipakita na nag-issue sila ng warrant of arrest para po manatili silang pagpopondo. Popondohan po. Yan po yan Umaasa lang po itong ICC sa pondo po ng mayayamang bansa. Okay. So kung
mayayamang bansa po galit sa Israel at galit sa Russia. Ganun din, galit din po sa Pilipinas. Pag nag-i-issue po sila ng mga warrant of arrest, ano po talaga to? Talagang, sige, okay pala kayo. Eto pondo nyo. Yan po yan eh. Fundraising po nila yan eh. Si Tatay Digong bahagi po ng fundraising nitong ICC na to. Kasi hindi tayo kasapi eh. Alam niyo ibig ko sabihin? Pagpo-promote lang yan. Okay. Ngayon, kakaiba po dahil alam po yan ng Russia at Israel na sila ay ginagamit lang ng ICC para magkapondo. Pero ang Pilipinas, kakaiba po sa pamumuno po ni BBM, isinuko po natin yung dati nating presidente. At ngayon po ay naroon po sa ICC, kasalukuyan pong naging tourist attraction. Tourist attraction. Ngayon sa Dahig, Netherlands, itong si Pangulong Duterte. Okay. Iba pa po to. So, bilang ganti ng US, pina-freeze, no? Freeze po ng US yung lahat ng asset, hindi lang po ni Amir Khan. Kung hindi, Karim Khan pala. Kung hindi, lahat po ng asset ng lahat ng mga opisyales ng ICC. Apektado po sila. Iba pa po tong kaso ni Karim Khan na sexual, no? Sexual misconduct. Yan. Nakakahiya naman. Bakit kayo nakikialam sa Pilipinas? Thank you very much, Chang Kabuto, sa 25 pesos na pangkape. Bakit kayo nakikialam sa Pilipinas? Kasi gusto nila na anong tawag doon? Sila yung tagapagtanggol ng mga naaapi, no? 'Di ba? Ganun yung gusto nila, pandaigdig ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Yan yung gusto nilang palabasin sa ICC. Pero yung mismong prosecutor nyo ay may kaso ng sexual misconduct. At ito po ay sinumpaan sa United Nations. Iniimbestigahan po to si Karim Khan ng United Nations. United Nations po, mas kinikilala, United Nations, totoong samahan. Ito pong ICC. Ito pong ICC, sino lang ang kumikilala dyan? Yung United Nations po, kinikilala po yan ng mga majority ng mga bansa sa buong daigdig. Okay. Ngayon, siguro napapahiya na yung ICC. Bakit kayo manghuhuli ng mga may kaso sa ibang bansa samantalang yung prosecutor ninyo malaking yung nag-uusig, no? Kung sino pa yung nag-uusig, may kaso din. Kaya po, eto pong si Karim Khan, napilitan na po siya. Nakakahiya naman sa ICC. Takantaka nga ako rito eh. Takantaka nga ako sa mga human rights. Wala bang human rights yung sexual assault, sexual misconduct nito ni Karim Khan? Bakit tuwan-tuwa kayo pag nagpapakulong si Karim Khan ng mga world leaders? Pero dehinbokiki kayo sa kaso ni Karim Khan. 'Di ba? Minsan itong mga human rights group, kung saan lang sila napapaboran. Okay, anyways, ano daw itong kinaso? Hindi naman natin i-detalye, pero ayon po dito sa isang Malaysian lawyer, ayan po, sabi ng isang Malaysian lawyer, ayan, iba pala. Ay, sa ilang beses po, na sila po ay pinuwersa siya, no? Siya po ay pinersa na makipagtalik sa kanyang boss. Boss niya si Karim Khan eh. Isa pong lawyer to under ng ICC. Siyempre, alam niyo po yung mga amo. Yan po yung sexual harassment eh. Ito meron nangyayari sa kanila, no? Na sa ilang pagkakataon daw po sa mga paglipad nila sa iba't ibang bansa, binanggit yung mga bansa eh. Hindi ko na makita yung mga bansa. Kasama na mismo doon po sa bahay ng misis ni Karim Khan. Ay nagaganap itong mga advances o yung mga hindi yung mga may termino diyan eh. Yung sexual act na tinututulan nitong attorney. Pero napipilitan daw siya napilitan ayon sa testimonya nitong Malaysian attorney. Napilitan siya na hindi magsuplong kasi nga baka matanggal siya sa trabaho, meron pala tong
nanay na nasa ospital. Tindi, no? Ang tindi ng buhay, no? Okay. Yung anong tawag dyan? Yun na po, alam niyo na yung ibig ko sabihin, no? Amo niya si Karim Khan. Takot siya na mawalan siya ng trabaho, pero nagtestimonya po siya dito po sa United Nations Court. Okay. Dahil dyan, sa kahihiyan ni Karim Khan na idinudulot nito sa ICC, napilitan na po sila na pababain na sa pwesto. Malamang hindi po kusa to. Napilitan na yung pababain sa pwesto. Ngayon, ano po epekto niyan sa tingin natin, no? Malaki po epekto niyan sa kaso ni Tatay Digong. Hindi naman po automatic na dahil nag-resign lang. Meron namang assistant prosecutor. Pero kaya ka nga assistant lang di ba? Kulang ka pa, hindi ka pa bihasa sa pagpe-prosecute. Kaya mas lumaki po yung tsansa ng ni Tatay Digong na mapalaya. Alam niyo, ito may napanood din ako. Kung napanood niyo po yun, napanood niyo rin po sana yung yun pala, nakalimutan ko, no email access. Ibig sabihin, nahihirapan po sila na makipagtalastasan maski sa mga tinatawag na biktima di umano ni Tatay Digong. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman